Blessed day po, big family. We are now on our 153rd day of our daily prayer intercession. I'm praying that all of us are under God's protection. Our verse today is coming from the second book of Samuel, chapter 24. Let's read it personally and let the Holy Spirit guide us in our understanding. But to summarize po, the chapter consists of 3 phases. David takes the census, God's judgment for David's sin, and last was when David built the altar. So nagsagawa nga po ng census si Haring David na kahit po hindi ito kalooban ng ating Panginoon. Inutusan niya po si Joab and army commanders to take census from the tribe of Dan sa north hanggang kay Beersheba sa south. So bali natapos po nila yung buong lupain ng halos 9 months and 20 days bago po sila nakabalik ng Jerusalem. Nireport po ni Joab na sa Haring David kung ilan po yung mga bilang ng mga lalaki na kaya ng makidigma. So after po noon, na-convict naman kagad si Haring David at humingi po siya ng tawad sa Panginoon dahil nga po nagsagawa siya ng pagbilang ng hindi po under consent ng Panginoon. So, nangusap po ang Panginoon sa pamagitan ni Propeta Gad at ipinarating po ang punishment para kay Haring David. Binigyan po siya ng 3 choices. Yung una po, magkakaroon po ng 3 taon na tagtuyot. Yung pangalawa naman po, 3 buwan na magagapi ng mga kalaban, at yung pangatlo po ay yung 3 araw na salot. So, King David was really in a desperate situation. Hindi niya po alam kung ano yung magiging decision niya, kung ano po dun sa 3 yung pipiliin niya. So, ang pinili niya po sa chapter 14 po, let us fall into the hands of the Lord, for His mercy is great. Do not let me fall into the human hands. So the next morning po, God sent floods that lasted for 3 days and killed almost 70,000 people. Nag-plead po ang Haring David sa Panginoon at inamin niya po na siya po talaga ang may kasalanan at siya na lamang po ang parusahan at ang kanyang sambahayan. Instead po yung mga taong walang kamalay-malay na nadamay. So, nung araw din na po na yun ay lumapit po ang Prophet Gad kay Haring David at sinabihan siya na magtayo ng altar para sa Panginoon sa giikan ni Arauna sa Jebuseo. So kagad na sinunod ni Haring David ang sinabi ni Prophet Gad, at nang makita siya ni Arauna ay kagad naman itong nagulat at sinabi na bakit naparoon ng hari. At in-offer niya lahat ng kanyang mai-offer at sinabing ibibigay niya yun ng walang bayad. So sinabi naman ng Haring David na sa verse 24 na I insist on buying it, for I will not present burnt offerings to the Lord my God that have cost me nothing. Kaya't binayaran ni Haring David ang giikang iyon at gumawa ng handog pang kapayapaan. Pinakinggan ng Panginoon ang panganalangin ni David at natigil ang salot sa Israel. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang mabuting salita. So, this just explain na our wrong decision can fall into a bigger desperation. So, yung ganun nga po yung nangyari sa ating Haring David, no? Dahil sa worry niya dun sa mga digmaan na kakaharapin niya, nagpa-census siya without God confirmation. Relevant to our purposes, David chose divine over human consequences. Di ba po yung God punishment, mas pinili ni King David na magkaroon ng salot controlled by God and God alone, kaysa naman po dun sa magkakaroon ng taggutom at ng pagkatalo sa digmaan. Kasi po hindi niya alam kung yung mangyayari kung ang kalaban mo ang tao.
God may have mercy, though men will not. Sabi nga po, grace is when God gives us good things that we don't deserve, while mercy is when He spares us from the bad things we deserve. Doon nga po sa narinig kong preaching, sabi po, mercy over judgment. Kagaya na lang din po ng ginawa ng ating Panginoon kay Haring David. Kapuri-puri din po yung part na kagad na nagrepent si Haring David nung na-convict siya na may mali siyang nagawa sa Panginoon. He asked forgiveness and take the responsibility of the wrongdoings he had done. Nagrepent siya at bumawi siya ng bongga kay Lord. It is impossible to please God without faith. So let's just continue to walk by our faith and blessings will follow because God is good all the time. God bless everyone.